Bakit ba siya tinawag na kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria? Ang kabanal-banalang puso ni Jesus ay isa sa pinakakaraniwang ginagawa at kilalang debosyon nating mga Katoliko, kung saan ang puso ni Jesucristo ay tinitingnan bilang simbolo ng walang hanggan at malaking pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang debosyong ito kay Kristo ay higit ginagamit sa simbahang Katoliko. Pinagdiriwang natin ito lagi tuwing unang Biyernes ng buwan. Sa unang 10 siglo ng Kristyanismo, walang anumang magpahiwatig ng pagsamba na ginawa sa sugatang puso ni Jesus. Ang muling pagkabuhay ng relihiyoso at masigasig na aktibidad ni na Bernard ng Clairvaux at Francis ng Assisi noong ika-12 at ika-13 siglo, kasama ang sigasig ng mga krusada na bumalik mula sa banal na lupain, ay nagdulot ng debosyon sa pasyon ni Jesucristo at partikular sa pagpaparangal sa sagradong sugat, lalo na sa sagradong sugat sa tagiliran ni Jesus. Ang pagpapalaganap ng debosyon na ito ay nagmula sa isang Romana Katolikong madre mula sa France, at ito ay si Margaret Mary Alacoque, na nagsabing natutunan niya ang debosyon mula kay Jesus sa panahon ng serya ng mga aparisyon sa kanya sa pagitan ng taong 1673 at 1675. Ngayon, ang kalinis-linisang puso naman ni Maria ay isang debosyon ng Romano Katoliko na tumutukoy sa pananaw ng panloob na buhay ni Maria, ang kanyang mga kagalakan at kalungkutan, ang kanyang mga bertud at natatagong pagiging perpekto, at higit sa lahat ang kanyang birhen na pag-ibig sa Diyos ang Ama, ang kanyang pag-ibig sa Ina para sa kanyang anak na si Jesucristo, at ang kanyang makaina at mahabaging pag-ibig para sa buong sangkatauhan. Makikita natin yan sa Ebanghelyo ni Lucas. 2 beses na binanggit na iningatan ni Maria ang lahat ng bagay sa kanyang puso upang doon niya mapag-isipan ang mga ito. At isinalaysay ni Simeon sa kanyang propesiya na ang kanyang puso, ang puso ng ating mahal na Birhen ay tutusukin ng tabak. Ang imaheng ito ay ang pinakasikat na representasyon ng kanyang kalinis-linisang puso. So ang debosyon sa puso ng ating mahal na ina ay nagsimula noong Middle Ages, kasama sina Ansel of Canterbury at Bernard ng Clairvaux. Si Bernardino ng Siena, kung minsan ay tinawag na doktor ng puso ni Maria, at mula sa kanya ay hiniram ng simbahan ang mga aral ng ikalawang gabi para sa kapistahan ng puso ni Maria. Alam natin ang puso ay sumisimbolo ng pagmamahal at buhay. Nawa, katulad ng ating mahal na Panginoon at ating mahal na ina, huwag tayong magsawang at mapagod magmahal. If you have any other questions, you may send them anonymously by clicking the link on this post. Thank you.